Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today, on diary entry number 1029, the doctor did not allow me to go to the chapel to attend the Passion service, although I had a great desire for it. However, I prayed in my own room. Suddenly, I heard the bell in the next room, and I went in and rendered a service to a seriously sick person. When I returned to my room, I suddenly saw the Lord Jesus, who said, "My daughter, you gave me greater pleasure by rendering me that service than if you had prayed for a long time." I answered, "But it was not to you, Jesus, but to that patient that I rendered this service." And the Lord answered me, "Yes, my daughter, but whatever you do for your neighbor, you do for me." Hindi ako pinayagan ng doktor na pumunta sa kapilya para dumalo sa pagdaraos ng pagpapakasakit ni Jesus. Bagamat malaki ang hangarin ko para dito. Gayunpaman, nanalangin ako sa sarili kong silid. Bigla ko narinig ang kampana sa kabilang silid at pumasok ako at nagsilbi sa isang taong may malubhang sakit. Pagbalik ko sa aking silid, bigla ko nakita ang Panginoong Hesus na nagsabi, "Anak ko, binigyan mo ko ng higit na kasiyahan sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng paglilingkod na iyon kaysa kung nanalangin ka ng mahabang oras." Sumagot ako, "Ngunit hindi ako sa iyo, Jesus, nagsilbi, kundi sa pasyenteng iyon." At sinagot ako ng Panginoon, "Oo, anak ko. Ngunit anuman ang ginagawa mo sa iyong kapwa, ginagawa mo para sa akin." Yesterday, it was March 1937, and this is the period of Lent. Actually, Palm Sunday pa nga kahapon, di ba? So, pumasok na. Maybe it was already Monday, Holy Monday, no? Or maybe still Palm Sunday. So, she was in, of course, for all of us, especially those who are in the church, no? Yung itong season na to, ito yung daming gawain sa simbahan, no? For Sunday, Linggo ng Palaspas, pagdating ng Monday, usually ang activity niyan ay pasyon, no? Pagbabasa ng pasyon sa culture natin. This is very unique to us. Although we got this from the Spaniards, no? Sinakop tayo ng Kastila at sa kanila nagsimula yung ating pananampalatayang Kristiyano. Kahit na hindi maganda yung pananakop, maraming namatay, maraming nagsakripisyo, yun namang regalo nila ng Kristyanismo, yung hindi naman matatawaran. So, bagamat may digmaan, mayroon din namang pananampalatayang naibigay sa atin. And one of the things that this faith, Christian faith, gave to us is yun nga na yung pagbabasa ng pasyon. So, ito'y isang nulat. Siguro alam naman ng lahat nito, no? Kasi kultura talaga natin. So, ito ay 5 linya, no? Sa isang tula. No? 5 linya siya na nagra-rhyme sa dulo. I think 8, ano to, no? 8 syllables, kung hindi ako nagkakamali. Lahat yan. 8 pantig lang yan. Hindi yan lalagpas sa 8 pantig. Sa mga matatanda, this is already part of the Holy Week. Yung aawit ka sa pasyon. Minsan nga, hindi pa Holy Monday, yung buong Lenten season, nagpapasyon na sila. Yung iba namamanata, no? Talagang everyday nagbabasa ng pasyon.
Ang tawag ay nagbabasa pero actually ito ay ichinachant, no? So Faustina would like to attend the Passion Service. Na maybe misa ito, no? Pero dahil kahit gustong-gusto niya yun because she was in the hospital, again, yung iba na ngayon lang, no? Matagal na siya actually nasa ospital, si Faustina. At from that hospital, nakakapagsulat siya at her own pleasure, no? Anytime she wants sa kanyang diary. So she would like to attend the Passion Service but hindi niya nagawa, no? Sapagkat may sakit nga siya. So ginawa niya, nanalangin siya. Maya-maya, so dalawa ito no? Sisimba o hindi, or a-attend ng Passion Service o hindi. Nangyari, hindi, no? Kasi nga may sakit siya. Pangalawa, when she was praying, biglang from the other room, may isang may sakit na nangangailangan ng panalangin. So, nasa mood siya, prayer mood. When all of a sudden, kailangan niyang tumungo doon. Mananalangin o hindi, ipagpapatuloy yung panalangin o hindi. So, hindi niya ginawa, hindi niya pinagpatuloy. Nag-start, but she had to stop it para manalangin. And to her, hindi naman siguro siya na-surprise, pero sabi sa kanya ng Panginoon, mas mabuti sa akin na ikaw ay nanalangin para dun sa may sakit kaysa nagdasal ka ng nagdasal. Actually, pwede naman yung ipagdasal yung sa kambawa, nag-rosary ka, no? Pwede naman isinama mo sa dasal yung may sakit na yun. But she went to the sick person and doon siya nanalangin sa mismong may sakit. And the Lord was glad with it. Mas masaya siya na kaysa ikaw ay nagdasal ka ng sarili mo, nagpunta ka. Mas okay pala yun, no? Unang-una, ang hindi niya nagawa ay sumimba. Mas mataas yun, pinakamataas yun. Hindi niya pagsimba na nanalangin siya ng mahaba. Hindi rin pala yun ang mas mahalaga. At that very moment, ha? Mas mahalaga pala yung kumikilos tayo sa pagliligtas ng kaluluwa kaysa busy tayo sa pagliligtas ng sarili nating kaluluwa, pagpapaganda ng ating kaluluwa. Parang kumbaga sa katawan, ano? Yung nagpapaganda tayo ng katawan, naliligo, nagme-makeup, no? Na tayo, nagpapaganda din tayo ng kaluluwa sa pamamagitan ng mga panalangin, pagsimba, no? Ganun. Pero kaysa pala sariling kaluluwa mo yung isipin mo, mahalaga din yun. Pero yung mas mataas yung level ng naglilingkod tayo sa ating kapwa. Ng yung bumibisita tayo sa may sakit. Pito yan, di ba? Yung corporal at may ikawalo pa yung pag-aalaga sa kalikasan. Mas mahalaga pala para sa Panginoon yung nakakatulong tayo sa ating kapwa at nakapagliligtas tayo ng ibang kaluluwa because unang-una, you are hitting two birds at the same shot, no? Inililigtas mo ang kaluluwa ng ibang tao at sa pamamagitan ng pagliligtas ng kaluluwa ng ibang tao, inililigtas mo na rin ang sarili mo. Whereas when you prayed, when you went to Mass, halimbawa, no? Kahit na may panalangin ng bayan, but actually, mas yung benefit nun is for the individual soul. So, gumaganda yung kaluluwa mo sa pamamagitan noon. No, but you have done more for yourself than for others. O ito, hindi ko sinasabi na huwag na sumimba, no? At mag-corporal work na lang. Hindi po ganun, no? But there are times na mas mahalaga kung ano yung ginagawa natin sa ating kapwa kaysa doon sa mahabang panalangin natin. Again, kailangan din yun. Kailangan na nag-chaplet, nag-rosary, kailangan sumisimba, kailangan umaattend ng mga gawain sa simbahan, yung Stations of the Cross, no? Yung lalo na pag Lenten season.
Maganda rin yung nakikinig sa salita ng Diyos, maganda yung nagba-Bible study. Okay, so all of these are meant to make our soul shine brighter. At kapag ginagawa natin yon, talaga namang umuunlad ang ating sarili. Pero pag yun lang ang ginawa mo, when you only exercise your faith, but you do not have any action, still your faith is dead. No, parang yung mga quote-unquote manang, kasi manang ang tawag namin sa pasensya na, no, yung mga Bisaya nating mga kapatid, no. Pero dito po kasi ang manang kasi sa kanila is an elder person, older person. So dito, may nakasanayan na ang tawag dun sa mga daily talaga sumisimba na mga matatanda. Na matatanda. Daily yan, walang palya. Ang tawag namin sa kanila ay mga manang. Pero silang maganda sa kanila sa mga manang na yan. Pagkatapos silang sumimba, pumunta sila sa patay or kung saan man to pray. Pero kung isipin mo ka ikaw ay manang lang, simba ka lang ng simba tuwing umaga tas uwi. Pero wala ka namang ginagawa para sa kapwa mo. Hindi ganap ang paglago ng iyong kaluluwa. Nakatulong yun at some point, no? Pero kung dasal ka lang ng dasal, but you're not doing good to your neighbor, even to your family, baka pagdating mo sa bahay, mura ka naman din ang mura, no? Dasal ka ng dasal, pero hindi mo na isa sa buhay yung ginagawa mo. Wala, baliwala. Baka sabihin pa sa'yo ni Lord, pag namatay ka, okay? Sumimba ka nga ng 365 days sa buong taon for how many years? But what have you done? The list of my brothers and sisters, yun sasabihin ni Jesus, wala kang mapakita, wala kang maharap. So it is always important, lagi niyong tatandaan na mahalaga na tayo ay naglilingkod. So when, halimbawa, ako really ay, my, one of my goals is to set up a formal institution that will take care of our brothers and sisters. Na hindi na lang yung parang pag may kalamidad, mag-ano ko, no, yung mag-i-initiate ako ng fundraising para ng donation drive, no. Iyon ay mga once or twice a year na gagawa ko. But I would like to make it, a regular. Kasi sa simbahan po, naiano namin yan, no? I was also there when we started it, yung regular corporal work of Mercy na once a month, no? Pero we are having the same beneficiaries kasi maliit lang yung parokya, no? At saka yun nga, at the same time, once a month din lang yun. Pag nag-strike yung calamity, wala kaming reserve fund. Meron man, maliit. So I would like, and I hope you could also be in this goal, no? To set up a formal institution for that na magiging daluyan unang-una ng inyong pagta-tithe, no? Whenever you would be tithing, pwedeng dun nyo padaluyan. Of course, hindi ko sinasabing huwag na kayo mag-donate sa inyong simbahan, but you can spare some of your blessings for this purpose. Limbawa, if you'd been to Akakong, no? Marami silang nag-share ng mga stories. Yung merong nag-start lang ng maliit na soup kitchen. Yung soup kitchen, ito po yung nagluluto, no, every day and then nagpapakain. There's some number of persons na pinapakain nila every day. Walang palya yun, no? And they were able to mobilize even the riders to deliver the food, no? So parang ganon, may soup kitchen, meron din yung mga, it's just an idea pa lang, no po. Meron din nung, di ba yung mga stores, grocery, mga malls, ganyan. Yung mga natitira nilang mga tinda, gulay, prutas, tinapay, or even canned goods, no? Saan nila dinadala yan? Lalo na yung near expiry na hindi na mabenta, no? Pero okay pa. No? So, isa yon doon sa tinatarget
tina-target din natin na ma-maximize. Kasi yun, although mas maganda na nagbibigay ka before it reaches yung hindi mo na siya maibenta, mas maganda na iniaalay mo sa Panginoon yung the best of your harvest. Eh, talagang ganun eh, may naiiwan sa mga shelves natin, sa mga grocery shelves. Sayang, tatapon mo lang, ang daming nagugutom. So, ito yung mga ilan sa mga larangan na we can be together para talagang ah, nakakagawa tayo ng malaking bagay para sa kapwa natin. Hindi po talaga mauubos ang mahirap. Lalo pa silang ang dumadami. And tayo ang magiging daluyan. Yun yung magiging training ground natin para tayo ay matutong magmahal, maglingkod sa ating kapwa. So yun, again, mas mahalaga sa Panginoon yung nakakatulong tayo. Praying for the soul is also good. No? But that is quite easy. Pray for someone else. So medyo i-level up mo rin yung service to others because when you serve others, you are also serving the Lord.